yung pinakamalaking EDSA site nasa Cebu. Pero wala tayong narinig o nakita ni Anino sa mga US supposed to be calamity specialist na sabi tutulong. Wala. So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw kasi napakalakas ng sikat ng araw dito sa aking kinalalagyan, Admar. Salamat naman sa Diyos at kami ay binayaan ng ganitong tiyempo, no? Wala talaga yung mga EDSA, puro bola. Puro pambobola. Wala. They are not there to help us in times of calamity. For whatever purpose, hindi natin alam. No, kung ano talaga maliban sa giyera. Pero sabi nga ni mismo ni General Bronner at maging ni President Marcos, kung magkakagiyera man, mga 1 buwan pa bago dumating ng saklolo. O pagkatapos naghahamon ka ng giyera sa China, buwisit ka. Oh, sorry. Nakita nyo rin po ba yung double standard? Kasi nung mga, halimbawa, nung nag-imbestiga, laban doon sa Pogo, napakabilis eh. Meron silang mga nahuli, meron silang mga inakusahan, meron agad silang nasampahan ng kaso. Yun yang kay Pastor Apollo C. Kibuloy, biruin nyo, patay na ng ilang taon yung kaso biglang binuhay. No? Napakabilis ng mga pangyayari. Maraming mga issue na napakabilis na gumawa ng hakbang. Kumbaga, whole of government approach ang kanilang ginawa para maisakatuparan. May bibilis pa ba sa appointment ni Remulla bilang ombudsman? Yun nga may po. Kaso, biglang nawala yung kaso. Pero diba? pinag-uusapan natin dito sa issue ng korupsyon, trilyong piso na. Pera ng taong bayan at stake din kasi maliban sa nakulimbat na yung pera ng taong bayan, nakita natin ang resulta ng korupsyon kung saan kaliwat kanan, malawakan yung mga pagbaha, worst na klase ng mga pagbaha na umaasa sana tayo dahil ipinagmalaki ito ng ating presidente na mayroong mahigit 5,500, ngunit sa huli, ito pala ang mga pangyayari kung kailan merong mga flood control projects at ipinagmalaki ito. Doon pa yung mga malulubhang klase po ng dilubyo, kalamidad, katalagman, Manong Jay. Correct. Yun na nga irony, pinagyabang. Di ba? Pagka may kopya ka pa ng speech niya, sasabihin niya, 5,500 tapos na. At libo-libo pa ang malapit ng matapos. Yung ginagawa ng Marcos administration. Pagkatapos nung unang bumaha na fact check ng bagyo, bumaha dyan sa Metro Manila at saka sa ibang bahagi ng Luzon. Ano sabi niya nung tinanong siya, Sir, akala ko ba ang dami nating ang tawag nito, flood control. Ano sagot niya? Nandiyan yung flood control na overwhelm lang ng tubig. Pagkatapos, tsaka hindi naman problema yung tubig. Maiipon natin yan, tapos magagamit natin. Di ba? Ngayon, kahapon nagpatawag siya ng meeting sa yung dating OCD, no? NDRRMC yata tawag noon na Admar, no? At pinapaimbestiga niya saan nanggaling yung tubig baha. No? Ako ayaw ko na sumagot diyan dahil ayaw kong pag-isipan ako ng mga nanonood sa atin na ubod ng tanga naman ninyo taga-SMNA, itatanong nyo pa kung nasaan galing yung tubig baha, no? Pero ang presidente gusto niyang malaman saan ang galing yung tubig baha. Pwede naman sigurong gamitin yung confidential fund para malaman talaga niya saan galing yung tubig baha kung nasa baba ba galing ka. Wala nang confidential fund. Enero pa lang ubus na yun. Admar. Oo, idagdag ko rin kasi doon sa investigasyon, pagbusisi sa paggastos ng budget ng pangalawang Pangulo, napakabilis din. Pero hindi na busisi itong mas malaki pang confidential fund, tapos ihingi ng tulong, bakit wala na ba raw tayong mga investigative journalists para matukoy itong mga issue ng korupsyon. Tapos hihingi ng tulong
para maiahon ang ating ekonomiya, Manong Jay? Walang nagko-question pa hanggang sa kasalukuyan tungkol doon. Alam mo, hindi ko malaman kung ako'y matatawa o maiinis eh. Sasabihin niya, ano ba kayo? Wala na bang investigative? Kaya ka nga tinatanong, Mr. President, dahil bahagi yan ng pag-iimbestiga eh. Ayaw mo naman sumagot. Pag sumagot ka, puro parang galing sa alapa-api yung mga sagot mo. Di ba? Eh, paano malalaman ng tao ang katotohanan dahil lihis kayo na lihis? Tapos ngayon, magpapaputok na naman kayo na gera-gera. O itong Chief of Staff ni Commander-in-Chief, Commander-in-Chief, no? Na ano daw, maganda raw yung mga sundalo for 20 days and 30 days na gera. Alam mo, grabe na itong paglilihis na ito, no? Every time the issue knocks on the door of Malacanang, you come up with excuses, with diversion. Anong pangalan nito? Tapos may mga pananakot pa yung spokesman na kapag ka daw sumama sa rally yung mga taga-JIL at taga-KOJC at Iglesia, anong tawag nito? Parang may nagbabadyang unos. Alam mo, Opo. Hindi na maganda ito sinasabi, pinagagawa nila. Parang akala nyo ba ganun na kahina ang utak ng mamamayan? Opo, at maidagdag ko lang din, malinaw na rin po ba, Manong Jay, yung kasinungalingan patungkol dyan sa EDCA na hindi talaga yan para sa kalamidad? Oh yes, kasi mabuti na banggit mo yan, Admar, no? Kasi tinitingnan ko, isa sa mga EDCA site, nandyan mismo sa Cebu City. At yung sabi ng presidente noon, kaya po natin yan pinayagan niyang mga EDCA. Sabi ni Mr. Marcos, no, ni Junior Marcos. Kaya natin pinayagan niyang mga EDCA na yan kasi malaking tulong po yan sa panahon ng disaster kasi disaster-prone area po ang Pilipinas. Kagad-agad makakahingi tayo ng tulong sa kanila, pag-i-airlift, pagdadala ng gamot, paghatid ng mga rescue, at saka galing yan sila sa mga rescue operations. Sabi niyan gano'n. Aba, siyempre, anong mga magagawa mo kung di paniwalaan ng presidente kahit na medyo may duda ka noon. You can only hope that he was telling the truth to justify the existence of 17 EDCA sites in the country. Unfortunately, yung pinakamalaking EDCA site nasa Cebu. Pero wala tayong narinig o nakita ni Anino sa mga US supposed to be calamity specialist na sabi tutulong. Wala. So ngayon, malinaw po. Malinaw pa sa sikat ng araw. Kasi napakalakas ng sikat ng araw dito sa aking kinalalagyan, Admar. Salamat naman sa Diyos at kami ay binayaan ng ganitong tiyempo, no? Wala talaga yung mga EDSA, puro bola. Puro pambobola. Wala. They are not there to help us in times of calamity. For whatever purpose, hindi natin alam. No? Kung ano talaga, maliban sa gera. Pero sabi nga ni mismo, ni General Bronner at maging ni President Marcos, kung magkakagera man, mga 1 buwan pa bago dumating ng saklolo. O pagkatapos naghahamon ka ng gera sa China, buwisit ka. Sorry. Si. Sir Jay, sa gitna nga nitong issue ng korupsyon, isang malawakang protesta naman laban sa korupsyon nga ng kasalukuyan ng administrasyon ngayon ang ikinakasa. Ang inaasahan natin on November 16, 17, 18, isang religious group at iba pang grupo ang magsasagawa ng kilos protesta. At by November 30, meron ding malawakang protesta. Ano naman po ang inyong inaasahan po dito? Jade, ito ako'y nananawa, hindi ito panawagan. Pero kung mahal mo ang bansa mo at ganito na ang nangyayari sa atin at wala ka nang maasahan sa gobyerno, pag hindi ka pa sumama sa kilos na ito, talagang gusto mo na talaga yung ginagawang pang-aapi sa iyo, pambobola sa iyo. Ngayon, kung ayaw mo niyan, huwag kang aanga-anga. Kinakailangan makiisa ka sa isang pagkilos na siyang magbibigay ng katuturan doon sa mga panaghuwi mo, no?
Kung kailan man yan, November, basta ang importante, ang mensahe ko lang sa mga nanonood dyan, lalo na sa Luzon. Kasi kung malapit-lapit lang, ay hindi nyo na kinakailangan sabihan, kalulusong kami lahat dyan. Ang problema, ang layo namin dahil archipelagic tayo no? Pero kayong mga nandyan sa Luzon, kami nga rito, sometimes because of our frustrations, Admar and Jade, talagang ako sana kinalimutan ko na muna yung MIMM, Mindanao Independence Movement, no? Na talagang pinagsikapan namin noong 1986 na humiwalay na sa Pilipinas dahil sa alam na namin kung anong mangyayari. Isipin mo lahat, nagagalit na si Congressman Rodriguez ng Cagayan de Oro ngayon. Wala man lang, halos zero budget ang Mindanao sa development, no? And yet 60% of the income of the entire Philippine nation comes from Mindanao, no? Kaya ngayon lumalakas yung panawagan, humiwalay na lang tayo diyan, no? Kasi wala naman din tayong maasahan diyan sa Pilipinas, no? Sa Manila, sa Imperial Manila. Ngayon, kayong mga taga Luzon, no? Kayong mga taga kung saan mang isla kayo diyan, malapit sa Imperial Manila. This is the time for you to come out and tell this government, this Marcos administration, enough, no? Tama na, hindi na pwede itong mga bulahan natin na mga pinaiikot pagkatapos binubulsan nyo lang ang pera. Hindi na makatwiran yun. O, kawawa kayo. Kasi kami, pagkwentas claras, talagang when push comes to shove, sabi nga sa English, we will really be forced to separate ourselves from you. Kasi hindi na pwede, wala naman kami pakinabang, no? Yung dapat makakatulong sa amin na train system, hindi nyo pinunduhan. Itong mga ongoing projects, pati yung peso counterpart ng mga foreign loans from Japan and other countries, katulad ng Davao to Samal Bridge at saka itong mga bypass roads from Turil to Panabo City, nababalan pati yung flyover dyan sa MAA because iniipit ng tinamaan ng buenas na gobyernong ito dahil sa ayaw nilang umasenso ang Mindanao, ang Davao in particular. Para bang galit na galit sila. Ako, ilang beses ako nag-post how beautiful Davao at yung investors talagang dito dumarating. Anong ginawa nila? Pinaalis nila sa Meta, sa Facebook. Kasi it doesn't speak well of Manila or Luzon. Bakit lahat ng mga investors nandito? Sasabihin pa nila, false information. Paano naging false information? Mismo sila Ayala nagpunta rito, sila Gokong Wei, yung mga ambassadors of different countries of Europe, the United States, except for United States, Japan, and China and India. Dito na nagpupunta, nagko-courtesy call dito na dinaalam nila saan ba kami makakapag-invest, saan kami makakatulong sa mga Mindanaoan, sa mga Dabawenyo. Kasi wala na silang confidence dyan sa Manila. Stock market, can you imagine our stock market of non-FDIs? 71 na ako, Admar. Ngayon lang nangyari na ang Philippine Stock Exchange is the worst stock exchange in the entire world. Di ba? Pinakabagsak, lugmok. Anong ibig sabihin yan? Lugmok ang ating kabuhayan. Anong sabi ng Presidente? Oh, we have restored the confidence of the nation, of the world. Dumarating na mga investors. Saan? Mambubulan na naman tayo Ako nga kinakabahan dahil kahapon maganda kung tutusin. Imagine mo kung talagang ang ayuda ibibigay dyan sa buong Central Visayas dahil sa tama ni Tino, no? Nung bagyo. 1.7 trillion, 07 trillion ang pagkakabasa ko doon sa report nila. Pero tinitingnan ko, as an economist myself, no? At saka nag-aaral dito, ang lalaki. Saan nyo kukunin ang pera? Wala nga pera Naglo-loan nga kayo Nangungutang nga tayo because meron tayong nasa deficit spending tayo. Hindi totoo yung sinasabi ni Claire Castro na meron tayong enough
resources to address this problem. We don't. Mambobola na naman kayo eh. Pagkatapos aasahan ng tao, wala naman. Tapos sasabihin niyo, hindi, yung bigas hindi namin pwede itamigay kasi kailangan bilhin nyo ng 20 pesos. Isipin mo, wala nang trabaho, wala nang gamit, naubusan na pati damit. Pagkatapos bebentahan mo pa ng bigas na 20 pesos, saan siya kukuha ng pambili? Kung di ba naman kayo kagot kalahati, di ba? Oh. Sorry.